And I can see that we are 162 here, Doc Alex, sa atin pong Yes. Zoom meeting. And we would like to serve each and every one of you. We know po, 1 week kayong naghintay. So lalagyan lang po natin ng konting structure ang atin pong question and answer portion. We will read po muna those who left a message here sa ating chat box. And if it's necessary po, kung meron po mga clarification si Doc Alex sa mga question, you can unmute yourself para po makita rin kayo ni Doc Alex, especially if it's your personal question po. And yeah, we will limit our questions po into 2 lang, especially if naka-on po ang video ninyo and it's a live question, para po hindi po tayo masyadong magtagal, all right? We would like to limit this up to 10 o'clock lang para naman po lahat po tayo ay hindi po masyadong mapagod. Alright, especially po ang ating doctor kasi kanina pa po yan siyang morning nagki-clinic. Alright, so yes, let's begin. Right now, I can see from the chat box, good evening, Doc. Ask ko lang po, ano pong step ng pag-blow kapag may creatinine, ilang minutes po? Pag may Creatinine. Okay. Creatinine. Lahat po ay kasi ang creatinine po natin is ano po yan, kidney function test para malaman po natin kung okay ang function ng kidney. So lahat tayo po ay mayroong creatinine. Ang normal value po niyan is 0.5 hanggang 1.2. Kaya lang po pag tumataas yan, pataas ng pataas, diyan po natin nalalaman kung anong stage ng chronic kidney disease. So pali kung yun po ang concern po ninyo, unless na makarating na kayo sa stage 5, pwede naman po ninyong i-blow po yung kidney. So basic protocol and then blow po yung lower back, 15 minutes each side, 15 minutes each side. So makakatulong po yun to prevent po ang pagtaas ng kwan. And then, syempre, kinakailangan po nyo magpunta nyo sa doktor din para kung meron pong i-advise na dapat pong iinumin para hindi po tumaas ang creatinine. May mga simpleng gamot lang po na pwedeng, isa po yung sodium bicarbonate. Yun po yung binibigay pagka medyo hindi pa gasinong tumataas na pero hindi pa naman po dumadating doon sa yung stage 4 or 5 ng chronic kidney disease. Kasi pag po gano'n na, mangangailangan na po ng dialysis. Tapos mag-e-ero kayo. Okay po? Yes, I think, yeah. I hope na nasagot po ang question with regards po sa creatinine. And we have a question here from E. Ranches. So I think connected to kanina sa presentation. So that means those with pacemaker or mechanical heart valve cannot use this. Please advise. Opo, dapat po hindi po gumamit. Hindi po gumamit. Kasi yung terahertz po natin, frequency. So yung frequency pwede pong maka-alter ng function po ng ating mga, yung mga may battery-operated na gadgets. Tulad po ng pacemaker o yung mga defibrillator po na naka-implant. Wag po. Okay. So pwede naman po i-avoid lang other areas. Avoid the heart mismo. Okay, so Doc, pwede pong gumamit yung may mga pacemaker, basta wag lang po siyang i-blow directly doon sa heart or kung nasaan po ang pacemaker. Pwede. Okay. All right. Wait lang. Ang dami pong nanghihingi ng mga soft copy. Okay, ng presentation. So, bro, thank you for the very informative sharing. Okay, we are trying to check lahat po na wala po tayong ma-miss out, no? Anong question po from, anong sakit na di dapat i-blow? As far as I know, wala po As far as I know, wala naman po siyang kumbaga contraindication for a particular na sakit. So yun lang po natin sinasabi natin is yun nga pag meron siyang foreign body o may implants, tapos yung isa yung congenital congenital defects, particularly congenital heart disease, tapos yun po may mga sabi nga po ay yan hindi naman disease po. Pregnancy is hindi po dapat unless na naka-third first trimester o naka 3 months na, pwede pang gumamit ng Itera. Just avoid po yung abdominal area. Pwede po yun. Pero wala pong particular na disease na hindi pwedeng gamitin ng Itera. Sabi nga po ay
just blow it. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong magiging anong po dito, masamang epekto if ever na hindi po sabi na yung disease po ninyo ay hindi nakalagay doon sa ating mga dapat na regular na nakikita po sa testimonials nyo. Pwede pong gamitin kahit ano pong sakit. Yeah, Doc Alex, you mentioned second trimester pwedeng gumamit. Ibig po bang sabihin on the first trimester po, hindi po pwedeng gumamit ang buntis? Wag na din, avoid na rin kahit na other parts of the body, just avoid it na. Kahit Siguro po mas sa kamay or sa paa? Hindi rin siguro po pwede. wag na rin Wag kasi na rin alam muna mo, talaga. kasi alam mo may frequency pa rin Precautionary yan. Oo, measure, precautionary pa rin yes. kasi sa first trimester, doon yung development ng bata. Baka magkaroon ng congenital problem, so masisi pa ang ang device So How just about pero charged water, Doc? Pwede po ba silang uminom? pwedeng uminom ng charged water. All right. So I hope that's clear to everyone. Okay, another question, Doc, from Jose. Ask ko lang po, pag silent pneumonia ang sakit, saan po ba i-blow? Anong pneumonia? Silent pneumonia daw po. Silent pneumonia. So ano na lang, i-blow na lang niya yung parehong lungs niya, kabi-kabila. Ilang taon ba siya kaya? Ayan, Mr. Jose, Kung elderly later na, you can, yeah, you kung can elderly na kasi clarify. dapat yan ay maano yung basic protocol. Basic protocol. Kasi para maano yung ma-enhance yung kanyang immune system. And then i-focus kung aling side or mas mabuti parehong lungs na ang niya, i-blow niya. 15 minutes each side, 2 times a day. Kung elderly po, paano po kung bata? Bata, maano lang, madali lang, 5 minutes lang kasi bata Mga 5 minutes lang. Pagka elderly na, medyo matagal-tagal. Pag bata, a maximum of 5 minutes. 2 minutes, 2 minutes per area lang. Okay, all right. So, yes, from Miss Fanshen Peteros, what if there is a brain metastasis? Pwede po ba doon sa brain? Yes, pwede po. Pwede pong i-focus doon sa brain. All right. From Miss Army Andulan, sa vertigo po. Vertigo, pwede daw po ba? Yes, okay. Sa vertigo, kasi ang vertigo, dalawang klase, sensorineural, yung sa loob ng tenga, okay? So, ang protocol na pinapasunod ko dyan is 5 minutes bawat side ng tenga. Pero, yung isa kasing condition na overlook kasi namin mga doktor, meron tinatawag na myofascial pain syndrome. Ito yon. Kasi nandito na yung trapezius muscle, nagkokos yan. Alam niyo ba yung yung stiff neck? Diba, stiff neck So ito kasi may book ako diyan tungkol sa myofascial pain syndrome. Ang dami noon, ang dami. Yan yung lamig na sinasabi. So yan, pwedeng umakyat dito. So nagkokos siya ng parang dizziness, yung vertigo na nga tsaka headache. So kung magbo-blow kayo parehong tenga, 5 minutes each, tapos 15 minutes total ng shoulder. Pareho yun. Maganda po yun, protocol yun. Yeah, from Miss Juliet Tan. A dog has seizure problem. After blowing, lalo daw pong nag-seizure. Any comment, Doc? Well, no comment. Kasi wala akong experience with regards sa mga ganyan. Hindi. Si Dr. Bani, kung nandito siya, if he's listening, joining us now, pwede siguro. Pero with regards, no comment po ako. Hindi ko po masagot po yun. All right. With regards po sa dog, no? Actually, when we were in Taipei, meron pong isang talagang may problem po yung dog kasi medyo may edad na at saka talagang may sakit galing na sa hospital. Pero nung gumagamit po, umiinom ng charged water at saka binoblower po siya. Nung umpisa ayaw, pero later on siya na po ang nagpapablower and in 2 weeks or 3 weeks time po, naging maayos po yung naging maayos yung condition po ng dog. So definitely nakakatulong, but when it comes to seizure, wala pa po kami, sa amin din po, wala pa po kaming experience sa ganon. So Dr. Bunny, if you are available, at gusto niyo po, baka pwede po kayong mag-share with regards to that. Just unmute yourself lang po.
Okay, from Miss Marina. Saan daw po ibublow kung merong TMJ at gaano katagal? Alin po, please, TMJ po, TMJ. I think it's a dental temporomandibular problem. joint arthralgia. Ito po yun, yung ating pag nangangatayo na gano'n. So, pag nasaan po, kung left or right, i-blow nyo lang po ito. 5 minutes. Kung left or right na side ng inyong panga. Kung alin po yung merong TMJ, arthralgia. Yun po kasi masakit pag naano. Minsan nagkokos din po yan ng dislocation. Kasi pag nagkakaroon ng dislocation, so nire-reduce po yun. So bago i-reduce, inaano muna po, binoblo muna para mag-relax yung muscle. Kasi ginagawa po yan, pag yung merong yung biglang hikab, pag hikab nilang ganun, biglang naglalakjo sila. So hindi na nila maisarado yung bibig nila. So meron ginagawa, nire-relax muna itong ganito, and then tsaka inire-reduce pong ganun. So kung meron kayong ganyan, i-blow nyo lang po, at least yung heat po ng itera, magre-relax po yung muscle. Pwede nyo na pong ano ulit yung inyo, ano niya po, tawag dito, i-massage nyo po, tapos i-ganon nyo, mawawala na po yung kan po nun, yung pananakit. Yes. And if you can research po sa YouTube, meron po akong nakitang testimony about TMJ using the iTera Care device. Meron po silang instruction on how they do it. So, pa-search lang po. Search lang po. Type nyo lang po yung TMJ and then iTera Care. Alright. From Miss Babylene Bartolome. How about sa plantar fasciitis daw po? Which part to blow? Apo. Ang plantar fasciitis po nasa talampakan. It's either the left or the right na talampakan. So yun po, ang symptoms po nun, yung pagbangon nyo sa umaga, masakit. Pero habang tumatagal, nawawala po yung sakit. And then goes on and off, wala po. Ngayon, ang nangyayari po kasi doon, namamaga yung pinakang fascia. Kaya nga po fasciitis, yung fascia po, yun yung lamad sa lalim ng paan, namamaga po yun. So, doon nyo lang po i-blow yun, doon sa part po yun. Usually kasi dapat yun, gawin ninyo bago matulog. Bago po matulog, para kinabukasan, or kasi pag nasa umaga, tatamarin naman kayong, kasi masakit na nga, tatamarin naman kayong kukunin yung inyong, halimbawa, let's say, naiihi na kayo. Di ba? Kaya sa umaga, kaya kayo babangon, naiihi na. Tapos pagtapak niyo mabay, gawin niyo po tuwing gabi. Okay, sige po. Tagalan niyo po, gawin niyo 15, o kung kaya niyo ng 30 minutes, gawin niyo po 30 minutes. Ganun po yun. Pero yun po, wala naman pong delikado, iba rin po sa arthritis, lamang po yun ay pabalik-balik. Minsan wala, minsan meron. Tsagain nyo lang po sa gabi. Alright. Question from Miss Army Andulan. Ang mga seaman daw po usually pag nagre-retire, nagiging bingi. Pwede daw po ba sa tenga yun? Talaga? Okay. Parang ngayon ko lang narinig. Tatanungin ko nga yung mga kaibigan ko pag nag-retire na. Okay, anyway, pwede, kasi pag habang tayo po ay nag-iedad na, talaga po nagkakaroon tayo ng yung nagkakadiferensya na po yung ating function ng air, yung otosclerosis po ang tawag doon. Kumbaga po kasi yung atin pong tenga, may maliit na buto po sa loob. Yun po yung naglalaro para tayo mag-produce ng sound waves po doon sa ating, then yung interpret po ng brain natin. So, pwede mo naman pong gamitin doon sa part na, let's say, pareho pong tenga kasi hindi natin alam pero dapat siya magpa-evaluate din. Magpa-evaluate din po sa hearing centers. Tapos pwede po niyang gamitin naman yung iTera. Tsagain lang po. Gano'ng katagal? 5 minutes hanggang 10 minutes po. Both sides. So baka naman impacted si rumen lang. Kasi meron akong ganyan, yung pala barado lang tutuli. Kaya pala hindi na So papatignan din po, patignan. Baka mamaya akala gano'n lang, yung pala may impacted si rumen. So titignan muna po. Yes po. Meron pong experience na ang ginawa, for like 5 days na nagamit sa tenga, binoblower, tapos parang feeling nila walang effect. So ang ginawa po, 15 minutes focus blowing. Doon po nagkaroon po ng significant result. So try nyo lang din po. Okay, from question from Miss Merly Barut. Doc, pwede po ba ang iTera Bio sa mild stroke?
at sa may pulmonary condition? Pwede naman po, pwede po, pwede po. Kasi ang function naman po ng Itera Bio sa Itera Pro, Itera Care, pareho lang po. So, kaya lang po, di yun attending, pag may mga device, mga implants, hindi rin po pwede ang Itera Bio. Okay. Okay, from Mr. Nonato Cañete, pwede daw po ba na naglalak ang panga at saan ibo-blowing bukod sa protocol? Yun na nga po, yung kanina yung TMJ, TMJ pareha. arthralgia, opo. So, minsan po kasi yung iba, pag nahikab, biglang naglalak yun. So, ang gagawin nyo po, anyway, pwede namang imamassage. And then, pagkatapos po nun, i-blow nyo po ng 5 minutes ng bawat side ng ano ba dito? Yung medium setting lang po, yung number 2 setting lang po. Masyado mainit. Yung kaya po, yung matotolerate. Okay. From Miss Joyce Gemma Saura, good evening, Doc. Yung anak ko po may bukol sa boobs niya. Benign po naman ang findings niya, ultrasound po. Pero need po patingin. Ulit, pwede po paggamit ko sa kanya ilang minutes po at how many times po sa isang araw? Saan? Sa? Boobs, sa boobs po. Bukol sa Okay, boobs. okay. Pero Okay, benign sige. daw po. Benign, oo. So, ibig sabihin, kaya sinabing benign, dapat na biopsy na para masabing benign. You can never tell kung benign yan, unless na biopsy na. Pero kung benign siya, okay lang na 15 minutes, 2 times a day. Okay. From Mr. Butchoy Amor, may napanood daw siya about sa tatay na may erectile dysfunction. Nakakatulong daw ba ay TheraCare Classic? Totoo ho ba yan? Anong epekto nito rin sa reproductive ng babae at libido? Okay. So yung sa erectile dysfunction, pwede. Pwede. Kasi sabi nga, kaya nagkakaroon ng erectile dysfunction, yung mga blood vessel kasi ang penis, puro blood vessel po yan. Kaya nag-i-erect yan, pumupunta po yung dugo doon. So kung barado na yon, di ba, pag may mga diabetes, usually number 1 cause ng erectile dysfunction ay yung diabetes. So magkakaroon po ulit, mag-flow po ulit ang dugo doon. Kaya pwede pong makatulong ang erectile dysfunction. Ngayon, sa babae naman po, pag itatapat doon sa hypogastric area, doon sa area ng female reproductive organ, makakatulong pa rin po. Bakit? Ilang taon na po ba siya? Gusto pa po bang magbuntis? Nung babae? Ilang taon na po ba? Bakit natanong yung kung makakatulong sa babae? Wala po ba siyang anak or medyo... In terms of libido daw po, Doc. Pwede rin, pwede. Pwede po. Kasi multifactorial po yan. Multifactorial. Hindi naman po yan basta parang gagamit ka lang ng Itera, babalik na as infant. Po? Yeah. Naayos niya din po kasi yung blood, yung circulation ng blood. Yes. So, nagkakaroon ng blood flow. Tapos when we were in Cebu po, nung nagka-caravan po kami, isa po sa nag-testimony, yung isa pong lola doon, I think she's already 75 years old. Tapos yung asawa niya po, 78 years old. Kaya po gumamit ng Itera Care device is because umiihi na po ng dugo, prostate problem. Tapos later on po, nag-improve, and then later on, ang testimony po ni Lola, naglawa-lawa na daw siya. So, naging active po ang kanilang late night. Nagkaroon po sila ng activity during gabi kasi nangangalabit na daw po si Lolo. So, subukan nyo lang po, wala namang mawawala, di ba? Pwede po kayo din mag-blower para po ma-try po ninyo. Alright, so from Dr. Donne, how about diseases daw po with bleeding tendencies like DHF? Can we use the device? With bleeding tendencies like? Like DHF. Dengue, hemorrhagic fever. Pwede po, makakatulong po ang Itera. Pwede po. Paano po? Okay, so kasi pag sinabi natin pong dengue, hemorrhagic fever, nagkakaroon po ng extravasation po ng una nagkakaroon ng dehydration, internal dehydration po 'yun sa dengue. Then yung po mga platelets niya umuunti dahil nag-extravasate. Imbis po na nasa
nasa blood vessels, kumakalat po siya sa extracellular ano po ng ang ating nasa ano outside po ng blood vessel na kaya po nagkakaroon sila ng pitikya gano'n. So pwede po makakatulong. How? Ang ano po diyan is yung spine. Doon niyo po i-concentrate ang basic protocol din the spine po. 15 minutes sa spine. Okay. Just for clarification, Doc, ito usual na mga tanong no, pag dengue. Kasi daw po pag dengue may bleeding. So, alam ko natanong na rin po to last time. Pero for this audience lang po, okay lang po ba kahit po may bleeding? Kasi di ba po, ang sabi po natin for precautionary measures, wag po doon sa mga bleeding parts. So, dito po ngayon sa dengue, pwede po Pwede ba? po. Kasi may Pwede po. bleeding daw po. Painumin ng charged water and then yun na nga po spine ang magko-concentrate sila at saka po dito sa sa parting ito ng pelvic sa pigi kasi yung bone marrow marami po diyan. Ano po? Sige po. Okay. From Panalo, Doc, paano daw po i-blow yung daliri niya? Every morning naninigas. Hindi niya maibuka at hindi mahahawakan. Nagkiklik daw kapag pinilit at masakit. So bali po yung katulad din po ng paggamit natin sa mga ordinaryong arthritis. So i-blow nyo lang po yung inyong hands 5 to 10 minutes, 2 times a day. Kagabi po bago matulog at saka dun sa umaga pagkagising, pag may time na kayo, i-blow nyo na lang po. Right, kung na kayo ay nakapag wash-washi na, nakapag-ligo na, tsaka po kayo mag-blow. So pinakamaganda po niya sa gabi, then after nyo maligo, mag-blow po kayo. Okay, para pagising sa umaga, baka pwede nang mabukas yung kamay. Yes. From Miss Alice T. Hindi kami pinapawisan sa CAR region, sa CAR. Baguio and Benguet, kahit nasa number 2 or number 3 na ang setting ng iTeracare. So may effect daw ba, Doc, sa efficacy ng product kahit po hindi sila pinagpapawisan? Wala naman po. Depende kasi sa tao yan. May taong pawisin, meron taong lamigin. So depende po. Wala naman pong magiging parang let's say sabihin natin, hindi tumatalab sa inyo kasi hindi kayo pinagpapawisan. Depende po yun. Hindi po yun ang gauge natin na para sabihin hindi tumatalab sa inyo kung hindi kayo pinapawisan. Wala po yun. Okay. From Miss Minihaha Punsalan, paano po makahelp ang iTeracare sa isang taong may thrombosis sa stomach? And what is thrombosis? Okay. So ang thrombosis po, ibig sabihin po, yung namuong blood clot. Ano po? So in particular sa stomach, kasi medyo alanganin yung tanong niya, kasi stomach, bakit magkakaroon ng blood clot sa stomach? Kasi blood clot ay dapat nasa blood vessel. Pero anong particular pan sa stomach, bakit doon nagkaroon ng thrombosis? Pero kung tanong mo ay makakatulong, opo, makakatulong ang iTera, tutunawin niya yung thrombosis po. Tutunawin niya. Question from Joel Solano from California. What is the suggested approach for a person with cochlear implants and trigeminal neuralgia? Cochlear implants and trigeminal. So same side po kaya yun. Kasi kung may implant yung cochlea, sa tainga po yun, sa tainga. So dapat po i-avoid yung area na yun, yung side na yun. Kung trigeminal neuralgia, kung aling side, doon po ipo-focus 5 to 10 minutes doon sa area nang meron siyang affected ng trigeminal neuralgia. Sa face po, yung trigeminal nerve po yun, yan, nakaganon po yan dito sa ating sa mukha, nakaganon. So, kaya lang po, di dapat ay, kung halimbawa, kasi dapat dito, ang cochlea po kasi nasa loob ng ear, ng inner ear, di hindi pa pwede dahil so, kung medyo same side, ay itaas-taas po ang pag-blow dito. Huwag diretso dito sa may part dito. Kasi makikita naman gawa nitong blue light, yung parang indicator natin kung nasaan po yung pan. So doon lang sa may harap-harap ng mukha. Huwag po dito sa may bandang tenga.
i-abante-abante ng konti para hindi po matamaan yung implant ng cochlea. Okay. Ngayon, kung mas mabuti naman po kung if the other side, di mas lalong okay lang. Hindi maano yung implant. Okay. Question po from France. Soline, who has a leukemia, is not feeling good about gums issues. And I have just learned she has been blowing on her cheeks for the last days with gum pain increasing. Could this be a healing crisis? What can she do and protocols to follow? Sige. Ang maganda po niyang gawin diyan, aside from yung mag-drink siya ng charged water, gamitin niya rin pong pangmumog yung charged water. Yun na rin pong gamit yung pang-gurgle. Lagyan ng konting asin, tapos yun po ang pang-gurgle niya. And then, mas mabuti po siguro, pag siya ay magbablow, diretso niya, open ang mouth para inigaganon po niya. So, kung healing crisis, pwede po. Pero yun po ang mas mabuting gawin, magmumog mismo siya ng charged water na may konting salt. Okay. May leukemia po siya, Doc. Yun po yung kanyang sakit. Opo. Opo. Po, yung basic protocol, concentrate on the spine at saka sa hip area. Okay. Okay. From Nonato Cañete, pwede po bang gamitin ang iTera kapag nag-undergo ng chemotherapy? Yes, pwede po. Pwede pong gamitin. Basic protocol po, pwede na po yung basic protocol. Okay. So how about, this is from Mami May. Cervical cancer patient po, may severe vaginal pain, nagtitrigger. Pwede po ba i-blow sa may vaginal part? Ilang minutes daw po? Yes po, yes po. So pinakamaganda po niyan ay gamitin yung pang-vaginal wash ay yung charged water na rin. Yan ang gamitin po niyo. Tapos i-blow niyo po mismo tapat po doon sa sa vaginal area. Doon po 15 minutes 2 times a day po. So para po ba kayo ang pwesto niyo, para kayo nanganganak, nakalitotomy position, and then nasa gitna po po doon yung iTera. Okay, makakatipid pa po, no? Instead of buying vaginal wash. Okay. Next question, Doc, from Miss Catherine Guarin. Pag skin disease and arthritis, ilang minutes daw po i-blow? Arthritis? Yeah, arthritis daw po at skin diseases. Skin diseases. So, anong skin disease ba niya? Psoriasis ba ito o yung simpleng mga eczema lang? Kung simpleng skin disease like eczema, spray nyo po ng charged water, and then i-blow po ng 15 minutes 2 times a day. Sa arthritis, di-drink yung charged water, and then i-blow nyo po yung aling area ang affected. 15 minutes 2 times a day. From Miss Cleo Escalona, age 80 po, may problem sa short-term memory. Baka daw may Alzheimer's disease. Yes. Pwede po ba i-therapy na iTera? Yes, most likely po yan. Meron ako isang pasyente, parang 65 years old siya, pero sabi nung mga relatives, parang nagkakaroon na siya. So, as early as ganong edad pwede, pero 80, most likely Alzheimer's na po yan. So, ang protocol po doon sa Alzheimer's is forehead, 5 minutes, top of the head ay another 5 minutes, back of the head ay 5 minutes. So, total of 15 minutes. Lahat po ng neurodegenerative conditions, ganun po ang protocol na pinapa-follow po. Para ma-cover nyo po ang buong brain. Kasi pag minsan po ay ang lesions kung nasaan, Pero sa Alzheimer's po kasi neurodegenerative. Para pong ibig sabihin nun, umuunti na po yung brain cells po niya, unti-unti nang namamatay yung karamihan. So para po para ma-cover lahat, yun pong yung protocol pong gano'n ang pinakamaganda. Yes, pwede po talagang gamitin ng iTera Care kasi marami na rin po tayong testimonies with regards to Alzheimer's. Okay. From Miss Leonora, Doc, ang dapat gawin sa husband ko? Meron siyang steel rod sa right leg, left knee replacement, lower back surgery, and Watchman device heart monitor.
what part of his body to blower? Sa Unang-una, right. Oh, sa right knee, meron siyang may implant. steel rod daw po. Tapos ang left knee niya, merong replacement. Lower back, may surgery. Tapos, Watchman device heart monitor. Para pala siyang si Bionic Man, ano? Ang dami. Ang dami. Ako, pinakamaganda niya siguro dahil basic na lang, hands and feet. Tsaka yung mga lymph nodes. Yung basic protocol except the spine and the knee. Kasi 'di ba meron tayo sa basic protocol. So i-avoid mo yung knee kasi parehas meron. Yung spine avoid mo din. So yun lang. Okay, so i-avoid lang yung may implant. Yes, oo. Okay, from Zurich Jaguar, may testimony na po ba sa bone regrowth sa isang pilay? Bone regrowth. Opo, sa isang pilay daw. So anong particular na condition na yung bone regrowth? Kumbaga kasi pwedeng halimbawa nagkaroon ng polio yung pasyente or ano kayang nagka-fracture ba na parang so hindi natin please clarify kung anong ibig sabihin ng Yes. bone regrowth. Okay, please clarify Zurich Jaguar. Okay. You can unmute yourself po anytime if you're ready. Okay, from Shomer Pandida, Doc, pag mataas ang cholesterol, saan daw po pwede mag-blow? Yes, ano po. So una po ay siyempre yung ating diet. Ano po? Okay, so ang nagkokos po ng pagtaas ng cholesterol, yung sobrang carbohydrates po natin, at sweets. So yung liver po kasi natin ang nagpo-produce ng cholesterol. So yung pinakamaganda po niyan, aside from basic protocol, ay ang i-blow niyo po ay liver. Kasi liver po ang nagpo-produce ng cholesterol. Pero don't worry, ang cholesterol naman po ay ilan na taon na po ba siya? Kung mga 70s na ang edad niya, don't worry about cholesterol. The more pong pinapababa ang cholesterol, the more na marami pong side effect. And the medication itself para po sa cholesterol lowering drug, may mga side effect din po siya. So yun po ang ating bawasan po ang carbohydrates, particular rice, bread, pasta, matatamis. Kasi yung excess po ng carbohydrates po yun po ang i-convert ng ating liver into cholesterol. So ganun po yun. Yeah. Kasi kasama po yun sa protocol. Hindi po basta iwawan nyo lang, Kung hindi nyo po babaguhin yung inyong lifestyle. Hindi rin po. Yes. Yun din po nagkukos ng fatty liver disease. Yun din po yun. Okay. From Myra, yung classic lang po bang yung classic po ba may use din pagpa-slim at pa-remove ng wrinkles? Kasi parang sa ads and testimonials, yung Pro device lang po ang pinapakita. May, pwedeng sagutin mo na kaya. Sagutin mo naman. Ikaw na sumagot. Yes. Opo, actually, yung nasa ads po, yung pinapakita Pro, pero kasi po, usually po, meron, especially sa wrinkles, ang Pro po kasi meron po siyang, hindi lang siya heat, meron din po siyang warm or cool na setting, kaya po pang-close ng pores. So, very maganda po siya sa skin. Pampaslim po, kahit po ay Terra Classic lang. Yung iba po ay Terra Classic lang naman ang ginagamit, but still, nakakatulong po siya, nakakapagpa-slim pa rin. Kasi yung iba po, water retention lang daw pala. Okay? So, hindi naman po pala fats. Kaya ganon. Nakaka-slim po sa kanila. Alright. Next question. Ang electric... Doc, bawal ang electric fan kung mag-blow pagkatapos ng blow. Pwede na ba yung electric fan dahil mainit na kung matulog? So, habang ginagamit niyo po yung iTerra, pwede po kayo mag-electric fan. Kahit pwede nga po naka-aircon. Basta as long na pagsimulan niyo po, naka-aircon na kayo para hindi po ba yung pagkagamit tapos bumukas ng aircon, maninibago po ang katawan ninyo. So, pwede po naka-electric fan or pwede naka-aircon
from the start pa lang po ng inyong pagbo-blow. Mas maganda po yun. Correct. Just to avoid yung sudden change of temperature. Yun po yung hindi kasing maganda. So, dapat umpisahan na agad, naka-aircon, naka-electric fan before po mag-start mag-blow wing ng iTerra Care. Okay. Clarification po nung kanina, yung sa nag-retire na nabibingi, no? Kasi daw po sa barko, maingay daw po doon, kaya humihina daw po ang tenga. Oo. Kasi siya ay sa yung mga tanker, mga gano'n. O tama, kasi Yes. kaya nga bilang ako kasi ako ay certified OSH physician, yung occupational and safety health physician. Pinag-aaralan namin 'yan kasi meron yang ilang decibels lang na dapat ang kwan. So dapat kasi ang meron silang ginagamit na tawag dito, air devices para hindi nila maano yung kwan. So dapat Nice. ganun sila kasi nga pag nandiyan na yung damage, nako mahirap nang yun. So pwede po yung gamitin ang iTerra, pwede po. Mhm. Okay, from Zurich Jaguar, nagtanong din po ito kanina, no? Nabasa daw po niya na ang gamot sa high blood na amlodipine may side effect. So, maaari po ba itong malunasan ng blower and eventually mahinto na ang maintenance nitong gamot? Okay. So yung amlodipine po, karaniwan niyang binibigay na antihypertensive drug. So number 1 pong side effect po niya, nagkakaroon sila ng edema. Yung po namamanas po ang paa. Pangalawa, nagkakaroon po sila ng symptoms po ng congestive heart failure. Madali po silang mapagod. Pero anyway, kung yan po ay mild lamang, wala naman pong hindi po yan kung yun ang bagay sa kanya, hindi po yan basta-basta pinapatigil. Kasi may edema na konting-konti lang, hindi po yun Hindi po yun. Kasi mas marami pong benefits ang makukuha ninyo sa pag-inom ng gamot kaysa sa hindi. And then, kumbaga, paggamit ba ng iTerra, pwede bang hindi na uminom ng antihypertensive medicine? Depende po yun. Kung magtsatsaga kayo, depende po sa reaction din po. Kung sa tingin nyo po, as you go along sa paggamit po ng iTerra, normal na lagi ang blood pressure nyo, you can try po na pansamantalang stop, then monitor ba ang blood pressure po ninyo. Kung talagang hindi na po tataas, well, very good. Maganda po yun dahil ibig sabihin, talagang maganda ang naging effect po sa iyo ng iTerra. So, ganun po. Pero wag niyo pong basta ititigil. Gradual, then obserbahan mo po. Okay. At based din po dapat sa laboratory results niya po, di ba, Doc? Tapos Yes, doktor po ang magsasabi kung Mhm. kailangan ng bawasan. Okay, from Miss Irene. Hi, Sis Irene. Yeah. Pwede daw po ba use ang Cold Setting Pro pag naoperahan na po sa cataract? Cataract. Kasi Cold setting lang po daw. Opo. Kasi may terahertz pa rin po yun. Although ang inaano natin yan yung heat, may terahertz pa rin, meron pa. Baka pwede rin. Mas mabuti po siguro, i-avoid na rin yung area na yun. I-avoid na rin. Kasi meron pa rin po, may implant po na lens po yun. So mas mabuti i-avoid na rin po. Kahit yung full setting po ng Pro. Kasi may terahertz pa rin po yun. Okay. Okay, from Panalo Azili. Doc, may lagnat daw po noong Friday on and off. Din nilagnat ulit noong Sunday. Then kahapon, nag-blow siya sa mother niya. After ng blowing, nangangatog daw at nagkumbulsyon. Nasa hospital po today, na-confine siya. Saan po pwede i-blow? Yung nag-convulsion ay yung Mother po. Na nilalagnat pa since Friday. On and off yung Friday. lagnat. Okay. Opo. Then nung nag-blow siya, naggamit ng iTerra, nagkumbulsyon. Nangangatog daw tapos nagkumbulsyon. Kaya ngayon po nasa hospital. Naka-confine. So saan daw po pwede pang i-blow? Okay. So kasi yung pagkukumbulsyon niya is yung baka chills lang ang tawag doon. Alam niyo, nag-chills, yung parang nangingilig ng yung sobrang kilig.
hindi it's different from yung convulsion talaga. Iba yung nagchi-chills, iba yung nagko-convulsion talaga. So yung paglalagnat natin is a part ng body mechanism natin yon para i-ward off yung infection. So ganun yun. Ngayon, kung nilalagnat, paano ba makakatulong ITERA? Siyempre sa immune system pa rin natin yon. So basic protocol, yung then sa spine na lang. Ganun gawin na. Basic protocol, then concentrate sa spine. Mga 15 minutes. Then painumin ng charged water. Yes. Okay. From Miss Eva, yung friend po namin ay may breast cancer stage 1 at ongoing po ang chemo niya now. Pwede po ba siyang mag-wand to help or she has to finish muna yung chemo niya? Pwede po, habang nakikimotherapy, pwede rin siyang mag-ano ng ating ITERA. Pwede po. Pwede pong sabay. Pwede sabay. Okay, from Miss Aida, pag may TB po ang patient, saan po daw i-blow under medication siya? 1 month na. 1 month na. Mhm. Pag sa TB kasi sa X-ray nakikita kung left or right side ng lungs ang affected. Pero siyempre napaka-importante po diyan dahil immune system po kaya ang isang tao kaya nagkakaroon ng tuberculosis pag bumaba ang kanyang immune system. So very important po diyan ang basic protocol is fine. And then po kung sa X-ray kung saan po nakita ng mayroong lesion, yung TB, may TB doon po niya i-concentrate ang 15 minutes 2 times a day. Pero depende po, kaya nga po depende kasi pag po sinabing meron sinasabing miliary. Pag miliary o yung masyado pong malala na, dapat po parehas na baga ang i-blow po niya. Pero kung naka-specify po kung left side lang nang nagkaroon o right side lang, di yun po. Pero kung parehas na meron, parehas niya po i-blow. Tig 15 minutes bawat isang side. From Mr. Manuel Galvez. Hi, Sir Owel. Ano daw po ang protocol na gagamitin for psoriasis condition all over the body? Okay. So, yung tawag dito, last time po nag-share ako ng about psoriasis. Yung patient ko, yun yung mga una kong ginamitan ng ITERA na sabi ko kaya ako bumilib sa ITERA because yun siya ay almost balik-balik na rin sa akin because of yung condition niya, psoriasis. Tapos nung nagkaroon ako ng ITERA, so naka 5 sessions kami. So after that, sabi niya, more than 10 sessions daw pala siya, 10 sessions. Tapos, lost to follow up, hindi ko siya nakita na. Bumalik siya last week. Actually, hindi na siya yung pasyente. Yung anak niya na sabi, tanda mo po ako, Dok. Ako po yung sumasama kayo. Gano'n ba ikaw yun? Kinuha ko yung card niya. And then nakita ko nga. Tapos sabi niya magaling na. Wala na siyang iniinom na gamot. From that time on, hindi na. Wala nang kung magkaroon man ng konting-konti lang daw. Konting-konti lang. So ako natutuwa ako sa kanya dahil nga isa sa mga proof na talagang napagaling nang. So paano gagawin? Well, anyway, ito. Kasi ako kaya may konting background ako sa dermatology kasi nung time na ako resident physician ng aming district hospital, ako po yung pinadala sa yung sa Rodriguez sa Tala Leprosarium kung tawagin and Rodriguez Memorial Hospital. Doon po naka-confine yung mga yung area po noon sa Caloocan City po yun yung may mga leprosy. May mga leprosy. So ako nakapag-training po ako doon. So yun ang background ko sa derma. Dahil nga sabi, paano mo ma-identify ang leprosy kung hindi mo ma-identify yung ibang skin condition. So basic po yun. Basic. So yun ang background ko sa dermatology. Kaya from time to time nagkakaroon po ako ng mga referrals, kasi mga ayaw magpa-derma dahil medyo alam mo naman pag derma mahal. So sa akin sa awa ng Diyos naman Tsaka ito yung psoriasis. So anong protocol na ginawa ko sa kanya? Actually nung time na yon, pumupunta siya sa dahil wala naman siyang pambili. Binoblock ko lang yung ini-sprayan ko ng charged water yung mga lesions niya tapos yung all over na meron siyang mayroong lesions, ini-spray ko po yun. Basta paikot-ikot lang, paikot-ikot. Walang particular na 15 minutes ito, basta ipaikot-ikot lang yung kan po.
So, Doc, ang gagawin, iboblow ng charged water. Yes. I-spray ng charged water, Oo. tapos Yes, oo. ipapang-dry yung blower. Ganun Blower. po ba? Ganun ang ginagawa ko. Alright. Okay. From Melchor Shera, pwede daw po ba gamitin sa chest area ang blower kung merong rheumatic heart disease? Okay, so isa sa contraindications natin ay yung congenital heart disease. Ano po? Okay. Pero ang rheumatic heart disease, hindi naman po siya congenital. Acquired yun. Kasi nangyayari yun pag halimbawa ang isang tao, usually bata, nagkaroon siya ng streptococcal sore throat. Tapos hindi yun pinagamot, o kala simpleng tonsillitis lang, and then magkaka-complication po yun nung sabi nga, antigen antibody complex, yung pong kanyang balbula ng puso, nagkakaroon po ng parang nasisira. So sila po yung nagkakaroon na ng parang irregular na yung tibok ng puso. Magagamit po ang Itera dyan, pwede nyo pong gamitin. So gano'ng katagal, i-try nyo po ng 15 minutes 2 times a day. Aside Direct from po sa basic heart. protocol. Direct sa heart, pwede po. Okay. May tanong pa daw po siya kung ano ang possible result ng transesophageal ultrasound. Kasi required yung anak niya ng 25 years old mag-undergo. Bakit daw po kaya Transesophageal ultrasound daw po. Bakit nga kaya? Anong gusto nilang Suspect. makita? Anong condition? Bakit nire-require? Ang tanong mo ba kung makakatulong ang Itera sa condition niya? Kung ano daw po ang possible result ng transesophageal ultrasound. Hindi niya po siguro naitanong sa doktor kung bakit nagre-request ng ganon. Oo, kasi nga ano ang dahilan? Bakit nag-request ng ganon? Para Nahihirapan siya saan bang po ba ang transesophageal? at tinitingnan kasi yung esophagus niya, baka merong lesions doon, baka merong nakabara, baka siya ay halimbawa ay anong tawag dito, pag nalunok siya ay parang meron nakabara. So ganun yun, kaya pinapahanap yung transesophageal ultrasound. Meron siyang hinahanap doon. Kaya depende kung ano yung suspecha ng doktor. anong doktor. Alright. Okay, from Mr. Albert Loreño, ano po ang ibig sabihin ng number 1, 2, 3 sa classic device natin pag ino-open? Sige, May. Okay, ano po ito? Setting lang po ito ng heat. Okay, according to the setting of heat, meron po kasing low, medium at saka high heat. So depende po kung anong classic device meron kayo kasi nag-iba-iba na po tayo ng version ng classic device. So i-check nyo na lang po, pero heat setting lang po ito at saka yung air setting. Yun lang po yung ibig sabihin doon ng mga numbers 1, 2, and 3. Okay? Question, tuwing gagamitin ang device, kailangan po ba mag-inom ng warm water bago at tapos ng paggamit? Yes, nasa basic protocol po natin ito. Actually, it doesn't have to be warm water po, kahit tap water lang, pwede na. Wag lang pong malamig na tubig. Sige po ito sir, yung sa Itera Care po. Yes po. Hello sir. Yes. Yes po, makakatulong po sir sa inyo yung ating device po. Sorry po, Miss Jean, pwede pong paulit yung tanong ninyo? Yes po, makakatulong po yun. Marami na po tayong mga client na stroke patient po. Okay. Okay. Ito po ako sir, sa Manila sir, sa Pasig po. Okay. So ina-affirm lang po pala ni Miss Jean na makakatulong po ang Itera Care. Okay. Excuse po, ma'am. Si Ophelia po ito uli. Meron po kasi akong tiyuhin na bedridden po siya. Naka-NGT na po, stroke po siya. Hindi po siya pwedeng matagilid, hindi po siya pwedeng maidapa. Nakatihaya lang po siya. Pwede pa po ba siyang gamitan ng Itera? At alin po ang i-Itera ko sa kanya? Na-stroke po, So, Opo, na-stroke po siya, naka-NGT na lang po siya eh. Opo, pwede po. So, una ay kasi stroke patient po siya, ay dapat po ay kung alin yung affected side ng limb niya, alin po ba ang
na-paralyze sa kanya, kaliwa o kanan pong extremity? Kaliwa po. Kaliwa, okay. So Opo. dapat ay Pero i-blow. Doc, mahina na rin po yung kanan. Ganun. So ganito na lang po gawin ninyo. I-blow nyo na lang po yung forehead, top of the head, saka back of the head for total of 15 minutes. Tapos i-blow nyo po ng 15 minutes yung bawat isang side po ng extremity nyo. Ganun na lang po gawin. Yung po sa ulo, sa Ay, nawala si ma'am. Sorry ma'am, naka-mute po kayo. We can unmute po. Okay, so nawala po si Ma'am Ophelia. Question po from Miss Au. Balik na lang po kayo later, ma'am. From Miss Au V. I blow my 94-year-old mother-in-law. Checked her BP was high. After blowing, her BP was higher. Could we still use iTeracare? Yes po, pwede naman po. So wag nyo lang pong i-blow yung top of the head, yung crown area. So then, tawag dito po, pwedeng initial reaction po yun. Pero later on po, ay di mag-ano na po yan. It will settle to doon sa kanyang normal na level. Pero dapat po, may medication siya for hypertension. Pero pwede mo pa rin po. Avoid lang po yung crown area, yung top of the head. Okay. From Miss Vanji Mabatid, paano po makakatulong ang iTeracare sa tinnitus? Saan at gaano katagal i-blow? Okay. Tinnitus po, ay yun yung parang mayroong naubong sa tenga. So kung alin po, yung left or right, so kung alin po yung may umuugong, blow po for 5 minutes, kung left or right. Ganun po. 2 times a day. Tapos pag, ito po yung sinasabi kong case din, na alam po namin, pag hindi po umepekto sa inyo yung 5 minutes, i-try nyo po yung 15 minutes na focus blowing doon po sa affected ear. Alright. From Miss Ella Lindsay. Pwede daw po ba sa mga bata na may hika i-blow, age 3 years old to 10 years old? Pwede po. Blow lang po yung sa chest. Mga bata pa kasi, mga 5 minutes lang po sa chest area. 2 times a day. Okay. Dr. Ibay and Coach May Convo really simplified the understanding of the blowing strategy for every different health. Great. We are learning so much. Thank you po, Miss Agnes. Okay. Natanong na po ito kanina. From Estelita Magramo. Operated po sa urethra 2 years ago. Active ngayon ang uric acid. Medyo tumataas po ang BP pag inuubo, pero di po high blood. Paano po Wala na silang i-blow? kalahati eh. Wala na silang kalahati. Akala ko tutuloy. Doc? Yes. Na-operahan siya sa urethra. Operated daw po sa urethra 2 years ago. Mhm. Active ngayon ang uric acid, medyo tumataas din daw po ang BP pag inuubo din po, pero hindi daw po siya high blood. Anong kinalaman kaya yung operated sa urethra? Parang medyo hindi parang medyo walang connection yan, nalito tuloy ako. Kasi na-analyze ko yung question kung Hindi daw sa po siya high blood. Oo. Pero tumataas po ang medyo uric tumataas acid. Medyo tumataas daw po ang BP pag inuubo, pero hindi naman yes, high pwede blood. naman yun. Oo, ganun talaga. Pagka kasi nag-i-strain ka pag inuubo, kaya pwedeng tataas ang blood pressure. Pero yung uric acid, hindi ko maano kung bakit nga kung paano ba, makakatulong bang iTera sa pagpababa ng uric acid? Ang uric acid po kasi, rin yan, sa dietary din po, pagka sobra kayong kumain din ng mga, let's say, mga innards, yung laman loob, sa isda, yung anong tawag dito, dilis, mga tamban, yung mga sardinas, nakakataas po ng uric acid po yun. Makakatulong po ba ang iTeracare? iTeracare. So basic protocol po, pwede na po. Then drink plenty of charged water po. Pero wala pong specific na protocol pampababa ng uric acid. Wala po. Okay. From Miss Catherine Guarin, pag may mild dextroscoliosis,
ang anak ko, 13 years old, saan po i-blow and how many minutes? Yan, sige. Tsagain mo po, dextroscoliosis. Ibig sabihin nun, medyo papunta sa right ng konti yung curvature po ng ng spine. So habang bata pa, maganda po na-check na agad yan. Tsatsagain mo lang 15 minutes, 2 times a day. Tsagain lang po. In time, makikita nyo mag-i-improve po yun. Okay. A question of K from Claudette. Tanong ko lang po, 3 years old baby boy po, meron siyang autism. Autism. So, autism. Okay, so neurodevelopmental po yan, autism. So, the protocol po natin dyan is yung forehead, top of the head, tsaka back of the head. Then, kinakailangan po dapat po yan ay tinitherapy po. Malaking bagay po dyan yung nagpapatherapy kayo. From Mr. George Anthony, yung sakit daw po ni Chris Aquino, pwede ba ma-cure ng iTera Care? Okay, so wala naman kasing particular doon na follow ko din yan. Kasi yung kay Chris Aquino daw is something like autoimmune disease. Ibig sabihin ng autoimmune disease, yung ding sarili, nag-overactive po yung kanyang immune system. So siya rin ang naggawa ng parang sinisira din yung kanyang cells. Yun ang ibig sabihin ng autoimmune. Kung makakatulong po ang iTera, kasi ang iTera, di po ba, sabi nga natin, it eliminates unwanted cells, then activates po yung ating dormant cells. So yun po ang very basic principle po ng ating nagagawa ng iTera. Ayan. So makakatulong po ito, kaya sabi ko nga, kaya kung i-offer natin kay Chris Aquino, yung iTera Bio. Bayon. Ano po? Mag-search, check ko po, hindi ko alam ang case ni Chris Aquino. Parang autoimmune disease. Panlalang particular okay. na sinasabi, basta autoimmune disease daw yon. Okay. Alam niyo naman, pag sinabing autoimmune disease, ang hirap gamutin po nun. Ang hirap gamutin? So yung magagawa ng iTera, i-regulate niya yung kanyang immune system. Diba pag sabi natin, pag overactive, yun na nga ang natawag natin doon, yung nagkakaroon ng autoimmune. Pag naman under ang iyong immune system, doon ka naman nagkakaroon ng mga sakit-sakit na hindi na gumagaling. Kasi bumaba naman masyado ang immune system mo. Kaya ibig sabihin, dapat balance lang yun. Ganun po dapat. Yan ang ginagawa po ng iTera. Binabalance na yung ng ating immune system. Okay, so pwede po sa may mga autoimmune system problem. Doc, it's already 9:47. We only have 13 minutes left. And gagawin ko po, babasahin ko lang diretso, tapos diretsong sagot lang din po. Okay lang, Doc? Okay, sige. Okay, for PCOS po, Doc, pwede po bang gamitin? Yes, i-focus po nyo sa hypogastric area, suppose 15 minutes, 2 times a day. Okay. How about sa SLE, Doc? Systemic lupus. Okay. So, basic po yan. Drink plenty of charged water, spray nyo po yung affected area, then blow for 15 minutes. Pero spray ng charged water habang binoblow po ninyo. Kung kanat po kasi yan saan nagkakaroon ng and then sometimes ang SLE po, maraming organs na affected. Number 1 po, ang isa po dyan ay kidney. So, pwede nyo pong i-blow din yung yung kanyang lower back. Lower back, spine po, para madaming tamaan na organs, no? Pwede daw po bang tumama sa mata yung terahertz? Pwede po. Pwede po. Wag lang po may merong lens, yung implant na lens. Oh, meron po dito from Cherry Delgado, na-try daw po nila sa friend kanina yung Pro kasi almost 3 months na siyang frozen shoulder. Almost 1 hour naming ginawang pag-blow. Meron rest in between pero kahit konting improvement, wala. Okay. So, first time na gumamit. Opo. Okay, ganun po kasi sabi nga natin. So, try nyo din na spray ng charged water and then anong ginamit nyong setting kanina? Kasi depende po yan. Parang sa akin din, meron ako, katulad minsan, nagkamali nga ako ng
magta-type kasi nag-try lang ako ng kung paano yung mag-share, na-try ko 30 seconds, no. Sorry, sabi ko nga 30 minutes pala yung kwan. Dino-document ko kasi pag minsan, meron mabilis, diba? Katulad ng 30 minutes, natanggal. Meron akong chinarge na ganun, Uniblow, dalawang balik, hindi pa. Pero after some time, nagkaigi din. So, tsagain nyo lang po, hindi po ganun ka, Iba-ibang tao, iba-iba po ng reaction. Huwag kayong Correct. madismaya, huwag kayong mainip. Yes, basta ang importante po, proven po sa frozen shoulder ang iTerra Care. Yes, Kasi ang okay. husband ko, yan po din ang case niya. Okay. Okay, ang case po, isang kidney na lang, stage 5 at 10% na lang daw nagpa-function ang natitirang kidney niya. Oh, saan daw po i-blow? So, i-ano nyo po, kasi stage 5 na po yan, stage 5 na. So, talaga mga kailangan na ng dialysis diyan. So, i-blow nyo po yung lower back, parehong side na. 15 minutes po, 2 times a day. Okay. From Butchoy Amor, ang pogi at ang ganda nyo po, ang fresh ng Wow. faces nyo. Maraming salamat po. Thank Ganda you. at gwabong iTerra Care Wow. po ba yan? Yes. Yes. At iTerra Bio and Pro. Yes po. Okay, baby boy, nabasa na po natin ito. Sincerest thanks. May ketong po, pwede daw po bang gamitin ng iTerra Care? Yes, pwede po. Pwede. Paano po, Doc? So, kasi ang kasi ay ang ketong, ang leprosy kasi dalawang stages yan, yung posibacillary, sabihin ay ibig sabihin ang lesions niya paunti-unti lang. Pag multibacillary, madami na. So kailangan sila may gamot din. Pero kung sa leprosy, kung alin yung may skin lesions niya, doon niya. Pero importante diyan yung basic protocol kasi ang may leprosy mababa ang kanilang immune system. Kaya lumalabas yung mga lesions na yun. So dapat ay basically yung basic protocols is fine, and then kung alin yung may skin lesions, i-spray niya. Kung pwedeng yun ang ipaligo niya, yung charged water, yun ang paligo niya. Sige, tapos i-spray po yung may mga lesions. Okay. How about sa enlargement, pituitary gland enlargement po? So ang pituitary gland kasi nasa ilalim ng brain, So para maabot siya, well anyway, sabi nga nagpe-penetrate ang ating ng hanggang to 1 foot. So pwedeng ang doon is forehead 5 minutes, top is 5 minutes, yung chakra, yung crown, and then at the back 5 minutes. So total 15 minutes. Ganun po gawin. 2 times a day. Oh, right. Same din po ba ito sa epilepsy? Yes, pwede rin po. Ganun din po ang ginagawa So natin. ganun din po, nahihirapan daw pong lumunok ang anak kahit tubig, lalo na maraming resetang gamot sa ngayon. Pwede po ba i-blow sa part ng esophagus? Hindi ba ito yung nagtatanong kanina nung mayroon Ng transesophageal ultrasound? transesophageal ultrasound po. Oh, yun na nga yun siya. Kaya nga kasi siguro titingnan nga kasi kung merong baka may lesions o merong kung anong bumubukol. So pwede niyo pong gamitin ang iTerra. Magaling po yan dyan. Kasi kung may inflammatory conditions po dyan, kaya madadala po ng iTerra po yan. Mga 5 to 10 minutes, 2 times a day. Balitaan niyo po kami kung anong mangyayari. Yes po. May bukol po sa baga, stage 4 cancer. 80 years old na po. Okay, so basic protocol, concentrate sa spine, and then yung part na merong lesion, 15 minutes 2 times a day. Okay. Question po, result ng lab ng husband ko ay maganda. And stable na yung creatinine and hemoglobin niya. Babawasan ko na ba paggamit sa kanya ng device? Kasi twice a day ang gamit niya at 6 times a week. Gumanda na daw po. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Huwag niyo munang baguhin yung ginagawa ninyo. Tuloy niyo lang po. Kasi effective naman. Okay. Yan, yes. Na-confine daw po ng heart attack, diagnosed heart enlargement. Sobrang taas ng sugar, 900, kaya nagdialysis. Start kanina 3 times a week. Pwede po ba gamitin ng iTerra? Yes, pwede po. Pwede po. So sa heart, and then sa kidney area po niya, pwede pong gamitin. Pwede po talaga. Marami po tayong testimony na nagda-dialysis. Okay, pwede bang gumaling ang asthma ng matagal nang may sakit nito? 66 years
old ang pasyente and she has asthma almost all her life. Ano po kaya? Asthma po kaya o COPD? Kasi magkaiba po yung asthma at saka magkaiba po yung COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Ano po? Well, anyway, kung alin man pong condition niya sa dalawang yun, pwede po, magagamit niyo po, makakatulong ang Itera doon. Okay. Meron po dito from UK. Yes, ako po 10 years na may frozen shoulder. 1 month ko lang ginagamit ang Itera Care. Sa ngayon po, wala na. So, thank you sa Itera Care. Nakasave akong malaking pera every month. Wow. Para po ito sa may frozen shoulder kanina, no? Mababa daw po ang hemoglobin. Saan po pwede i-blower at ilang minutes? So, bali, kasi, depende yun, may tinatawag na iron deficiency anemia at saka may ibang conditions na kung bakit hindi nagiging siya. Ilang taon ba yung pasyente? Kaya, kasi baka pwedeng meron siya nung yung occult blood, yung sa pagbitukan niya o sa kanyang sikmura, may paunti-unting dumudugo. Kaya yun kasi dapat makorek yun, makorek yun. Then kung paano makakatulong Itera, i-blow niyo po yung kasi kung halimbawa may chronic kidney disease din, bababa din ang kanyang so marami pong pwede. Pero basic protocol, concentrate po sa spine ng 15 minutes 2 times a day. Then dapat alamin niyo kung bakit siya nagiging anemic. Consult po. Okay. From Ting Season, sa cellulites po ba sa legs na maitim na ang legs? Paano daw po mag-blow? Okay po. I-blow nyo lang po ng 15 minutes 2 times a day. Magkano po ulit ang circulation po nun? Okay. Mababa daw po ang hemoglobin because of chemo. 44 cervical cancer patient, stage 3B. Sige po. Basic protocol po, important. Then spine. Wow, all right. It's all done. Last na po pala yun. Tapos na ba? Tapos na? Yes, tapos na. Yay! Wala tayong bahaw, Congratulations wala. sa atin. Wala. Isang Wala dali lang. tayong backlog. Meron, eto, last na po. May humabol. Okay. Testimony po ito. Ang testimony ko includes pagkawala ng frozen shoulders ko. Overnight lang when a friend used the device on me. Until now, more than a year na, hindi pa bumabalik. Same sa aking heel fasciitis, and the best testimony ay ang pag-normalize ng liver ko. Wala na akong fatty liver from Miss Sandy Perry. Salamat po, Miss Sandy, for Thank sharing your you. testimony. Okay, may mga humahabol pa. Okay, sige po. Sa susunod na lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po for staying. We are still 152 here in the Zoom room po, Doc. And Yes, up to the end. Maraming salamat po, everyone. And we will see you again, Doc Alex, next week. Next week po nasa Japan kayo, no? Yes. Or, Nasa Japan kami. okay, so We'll try kung makakapwede. Titignan time natin. nyo na po para makapagbakasyon. So, i-declare na po natin na wala po tayong Q&A on Wednesday. Yes, okay, sige. Okay, sige po. Thank you, Miss Mai. Maraming salamat din po. You're welcome. So, we can call this a night. Yes. Good night, everyone. Good night, everyone. And maraming salamat po sa inyo, Doc. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pagiging mabait po ninyo at pagiging generous at pagiging patient po sa pagsagot sa lahat po ng mga tanong. So, my pleasure. Thank you, Doc. Good night po. Good night. Okay, good night, everyone. God bless you. Uh,